Yanggao. Masayang masaya ang bagong kasal na makapunta sa lugar kung saan sila mag-honeymoon. Katamtaman lamang ang nakuha nilang bahay doon. Up and down at kumpleto mga gamit para sa halos 1 linggo nilang ilalagi. Ang galing talaga pumili ng asawa ko pagdating sa mga bahay. Nako, sa susunod, pag bibili tayo ng bahay, ikaw ang pipili ah. Wika ng lalaking si Ronel sa kanyang asawa na si Dana. Sus, makabola ka. Gusto mo lang agad umiskor mamaya eh. Pabirong sagot ni Dana at pareho silang natawa. Nako, mamaya na ang iskor. Ilagay muna natin itong mga gamit tapos magpahinga ka muna sa itaas at ako na magluluto ng hapunan. 5:00 na rin kasi oh. Pagpipresenta ni Ronel. Aba, talaga nagpapala ka sa akin to ah. Niyakap ni Ronel si Dana at hinalikan nito sa noo. Noong mga sandaling yon, walang paglagyan ng saya na mag-asawa. Yung kasi ang unang lakad nila na malayo sa Maynila. Makalipas ang ilang minuto ay nakatulog na ang babae. Habang si Ronel naman ay nagpunta na sa kusina sa labas, sa gilid ng bahay. Ang kanilang nakuhang bahay para sa kanilang staycation ay isang pribado. Tulad nila, halos lahat ng nakaupa doon ay puro bagong kasal. Maganda ang bahay. Maganda rin ang tanawin dahil medyo mataas na lugar ang kinatitirikan nito. Bukod pa doon, hindi nakakailang o nakakatakot tumira doon dahil may mga kabahayan din naman doon. Moderno na rin kasi ang pamumuhay sa lugar na yon kahit na bulubundukin. Ang lamig naman pala dito sa Bohol. Pabulong na wika ni Ronel habang naglilinis ng isda na ipang-uulam nila. Isang lalaki ang sumitsit sa kanya sa labas ng kanilang bakuran. Bakit to? Tanong ni Ronel sa lalaking palagay niya ay kaedad lamang niya. Kayo yung bago nagstay dyan? Tanong ng lalaki na malapad ang ngiti. Oo. Bakit to? Wala lang. Gusto ko lang sabihin na kapag gusto nyo makihalubilo, doon lakad lang kayo konti. May mga tao doon. Tsaka kapag may mga dapat kayong bilhin, punta lang kayo doon. Saad ng lalaki. Napaisip si Ronel. Sinuri niya ng maigi kung dapat bang pagkatiwalaan ang kinakausap niya. Huwag ka mag-alala, hindi ako masamang tao, no? Ako yung anak nung may-ari ng bahay na yan. Ako yung nag-a-assist kapag may staycation dyan. Napanatag ang kalooban ni Ronel nang marinig ang mga salitang yon. Ikaw yung topper? Yung sinasabi ni Sir Jed? Oo, ako yung anak ni Jed, si Papa Jed. Yung malaking tiyan? Natawa na lang ang dalawang lalaki. Pasensya na pinag-isipan pa kita na masama. Wika ni Ronel. Naku, ayos lang yan. Mukha kasi akong tambay eh. Galing kasi ako sa bayan. Alam mo na, agad sa biyahe. Basta, kapag may kailangan kayo ilang lakad lang, nandun na ang tirahan ko. O paano? Uwi muna ako, bihis lang. Wika ni Topper at nakipagkamay pa kay Ronel. Naglakad na rin palayo ang lalaki. Bumuntong hininga na lamang si Ronel. Natatawa na lang siya dahil sa personalidad ni Topper. Palagay niya ay makakasundo niya ang lalaki. Makalipas ang 1 oras ay natapos na rin ni Ronel ang pagluluto ng hapunan. Ginising na rin niya ang asawa na sobrang sarap ng tulog. Sabay silang kumain sa sala. Tamang-tama, mainit pa ang sabaw para sa malamig na klima doon. Pagkatapos kumain, ay wala silang ibang ginawa kundi ang manood na lamang muna sa sala. Binuksan nila ang malapad na flat screen TV sa pader. Pinatay na rin nila ang ilaw dahil hindi sanay si Dana na manood ng horror movies ng maliwanag. Sa kalagitnaan ng kanilang panonood, narinig nilang tila may kumakatok. Nagkatinginan ng mag-asawa. Tinulak ni Dana si Romel para ipabukas ang pinto. Sino yan? Napahinto sa pagsasalita ang lalaki nang makita ang isang asong itim sa tapat ng kanilang pinto. Nakatingin yun sa kanya at tila nanghihingi ng makakain. Han, may aso rito Nanghihingi yata ng food? Sabi ni Ronel. Sandaling hininto ni Dana ang panonood. Binuksan niya ang ilaw at saka pumunta sa pinto. Wala, ang cute naman yan. Wait lang kukuha ko ng pagkain.
sabi ni Dana na dali-daling pumunta ng kusina. Ngayon lang yan ha, baka masana yan kapag palagi. Paalala ni Ronel. Pinakain ni Dana ng kanilang tirang ulam at kanin ng aso. Kumain naman yon, pero hindi inubos. Pagkatapos, naglakad na rin ang aso. Bago yun makalayo, tumingin pa yung kay Ronel. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, nakaramdam ng kaba ang lalaki. Tila masama kasi ang tingin ng aso sa kanya. Muli nilang ipinagpatuloy ang panonood. Mabilis na lumipas sa mga oras at nakaramdam na rin sila ng antok. Dakong 7:00 na nang umakyat sila sa second floor. Unang nakaidlip si Dana habang si Ronel naman ay bigla na lang nawala ang antok. Sumagi kasi sa kanyang isipan ng aso. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang ang epekto ng aso sa kanya. 3:00 na ng madaling araw nang makatulog ang lalaki. Pero 6:00 siya ng umaga nagising. Kakapusin ang kanilang stock para sa 1 linggo, kaya kailangan nilang mamili. Han, bangon na. Bibili tayo ng pang-imbak sa ref oh. Wika ng lalaki at ilang beses mang kinalabit ang asawa. Han, can I rest? Masama ang pakiramdam ko eh. Sabi ni Dana. Gusto mo bukas na lang tayo mamili? Tanong ni Ronel. No, you can go. Need natin ang stock eh. Okay lang naman ako dito. Maglalak na lang ako ng pinto. Isa pa, umaga naman na. Katwiran ni Dana. Sigurado ka ba? Oo. Basta bilisan mo lang kasi baka mamaya gutom na ako. Hinalikan ni Ronel sa noo ang babae. Okay, babalik ako kagad. Diyan lang naman yung palengke eh. Sabi ng binata. Lumabas ng bahay si Ronel. Sa kanyang paglalakad ay may nakasalubong siyang lalaki. Sa palagay ni Ronel ay kasing edad yun ng kanyang ama. Ngunit malakas pa naman. May mga kakaunting puti lang ang buhok. Nginitian ni Ronel ang lalaki ngunit tumingin lang yun ng seryoso sa kanya. Napailing na lamang siya at hindi na pinansin ng lalaki. Bago makarating sa palengke, ay nadaanan ni Ronel si Topper. Saktong kalalabas lang ng bahay ni Topper, kung kaya't nagpang-abot ang kanilang landas. Oh, mamamalengke ka? Bungad ng binata kay Ronel. Oo eh, kapos pala yung dala namin pagkain, pang 3 araw lang. Sabi ni Ronel na napapakamot pa sa kanyang ulo. Walang problema. Tara, sabay na tayo. Bibili rin ako eh. Tinapik pa ni Topper si Ronel na tila ba matagal na sila magkakilala. Habang namamalengke, ay daldal ng daldal si Topper. Siya nga pala, kapag may mga umaaligid sa bahay ninyo sabihin nyo agad sa akin. May mga loko-loko kasi minsan dito na nangungursyonada ng mga dayo eh. Sabi ni Topper habang namimili ng isda na bibilhin. Ah, ganun ba? Pero huwag kayong mag-alala, safe naman dito sa amin eh. At ito pa pala, kapag may nag-alok sa inyo ng pagkain tapos hindi nyo kilala, huwag nyo tatanggapin Napaisip si Ronel sa sinabi ni Topper. Ha? Bakit naman? Tanong ni Ronel. Mag-iingat kayo sa mga mambabarang o kaya mga manlalason. May haka-haka kasi dito sa amin na merong nag-iikot na mambabarang at manlalason. Pinupuntiryan nila yung mga hindi taga rito. Bakit naman nila ginagawa yun? Hindi ko alam. Pero huwag kayong mag-alala. Gaya ng sabi ko kanina, safe kayo rito. Habang nasa pangangalaga kayo ni Topper, hindi kayo dapat mangamba. Wika ni Topper na may halong kaunting yabang. Natawa na lang din sa kanya si Ronel. Makalipas lang ang ilang minuto, ay natapos na rin sila sa pamimili. Nagpaalam na rin si Topper dahil magluluto pa ito. Basta pre dito lang ako pag may problema. O kung naboboring ka sa inyo, punta ka rito, inom tayo. Pwede rin ako pumunta sa inyo, di ba? Tumawa at tumango na lamang si Ronel. Pagka-uwi ni Ronel, ay inabutan niya si Dana na kumakain na ng sopas. Oh, saan ka kumuha niyan? Bumili ka sa labas? Tanong ni Ronel at isa-isang nilapag ang mga pinamili. May manong na nag-iikot kanina, namimigay sila ng sopas. Mukhang masarap kaya tinanggap ko na. Tsaka, gutom na ako tagal mo eh. Sagot ng babae. Ano?
Tumanggap ka ng pagkain sa hindi mo kilala? Tila kinabahan ng lalaki sa sinabi ni Dana. Naalala niya kasi ang mga sinabi ni Topper. Ano naman? Malinis naman ang sopas eh. Kilala mo naman ako, mabusisi ako sa pagkain. Padali kong malaman kapag may something sa pagkain. Katwiran ng babae. Umupo si Ronel sa harapan ni Dana. Alam mo, sabi sa akin ni Topper, hindi tayo dapat natanggap ng pagkain sa ibang tao na di natin kilala. Lalo pat hindi naman tayo taga rito. Aba, bakit, Aber? Nakataas pa ang isang kilay ni Dana para tarayan lang si Ronel. Sabi ni Topper, may mga gumagala doon na mambabarang at manlalason dito. Baka mamaya mabiktima tayo. Hindi pa naman tayo taga rito. Paliwanag ng lalaki. Ano ka ba naman? Naniniwala ka sa ganon? Hindi naman totoo yung mga barang eh. Lason pwede pa. Pero hindi naman ako nalason no. Wala naman nangyari sa akin. Nakikita mo naman ako, di ba? Mahal, kahit ba, sumunod na lang tayo sa mas nakakaalam ng lugar na ito. Kaya sa susunod, huwag ka nang tatanggap ng pagkain sa hindi mo kilala ha. Sige na nga. Para sopas lang eh. Pagmamaktol ni Dana. Napabuntong hininga na lamang si Ronel nang mag-walk out ang kanyang asawa. Pagsapit ng gabi, ay lumabas ang mag-asawa para lumangoy. May maliit kasing swimming pool sa gilid ng bahay. Habang abala sa paglalangoy si Dana, bigla na lang naramdaman ni Ronel na parang may nagmamasid sa kanila. Umahon muna si Ronel at sandaling nagpaalam. Pumunta siya sa tapat ng kanilang bahay. Nahuli niya ang isang lalaki na nakatingin sa loob ng bahay nila. Aba, pamilyar sa akin yun wika ni Ronel. Naalala niyang lalaking nakasalubong niya sa daan. Nang lumabas ng gate si Ronel, ay biglang umalis ang lalaki. Sinundan yun ni Ronel ngunit pagliko ay bigla na lamang nawala. Ang nakita na lang ni Ronel ay isang itim na aso. Uy, Doggy, nakakain ka na ba? Gusto mo, ha? Hindi na ituloy ni Ronel ang kanyang sasabihin nang mapansin niya sa gilid ang pantalon at damit. Tila ba may kung sino ang nagubad at doon lang iniwan ang kasuotan. Sa hindi mapaliwanag na dahilan ay nanayo ang balahibo ni Ronel. Kung kaya't dali-dali na lamang niyang binalikan ang kanyang asawa. Pagdating niya, naabutan niya si Dana na nakaahon na, sumusuka ng kulay berde. Oh, mahal, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Ronel. Hindi nakatugon ng babae. Nakayuko lamang yon habang nasusuka. Inalalayan na lamang ni Romel si Dana. Iniisip lamang niya noon na baka nalamigan ng tiyan ni Dana. Ilang minuto matapos silang maligo ay naging maganda na ang lagay ni Dana. Bigla na lang huminto ang pagsusuka ng babae. Ganun pa man, napapansin ni Ronel na panay ang dura ng asawa niya. Ang daming laway sa bibig. Nag-alala si Ronel sa mga pagkakataong yon. Palagay niya, may napakain siyang hindi tama. Sa kalagitnaan ng gabi ay lumabas si Ronel. Bibili siya ng gamot para sa kanyang asawa. Sa kanyang paglalakad, muli niyang nakasalubong ang misteryosong lalaki. Nagkatinginan na silang dalawa. Hindi na napigilan ni Ronel na tanungin ng lalaki. Mawalang galang na po. Pero bakit kayo nakatingin sa bahay namin? Tanong niya. Nakakakilabot ang tingin na pinakita nito kay Ronel. Wala naman. Napadaan lang ako. Katwiran ng lalaki na direktang nakatingin kay Ronel. Hindi kumbinsido si Ronel sa sagot na iyon ng lalaki. Malakas talaga ang hinala niya na may ginagawa ang lalaki na hindi tama. Pinagmasdan niya mula ulo hanggang paa ang lalaki. Pagbalik niya sa mukha, meron siyang napansin na kakaiba. Isang bagay na bumuhay sa isang ideya. Kinaumagahan ay mataas ang lagnat ng babaeng si Dana. Patuloy pa rin yon sa kanyang paglalaway. Bukod doon, nagpapakita na rin ito ng mga hindi pangkaraniwang galaw. Gaya na lamang ng pagiging malikot ng leeg nito, na parabang tumitigas ang pagpihit ng leeg. Mahal, hindi ko alam. Parang naiinitan ako. Para akong nagugutom pero ayaw kong kumain. Ano pang nangyayari sa akin? Tanong ni Dana kay Ronel. Sumasakit ba ang tiyan mo? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Hindi na.
Pero may kakaiba ako nararamdaman sa katawan ko eh. Parang may gusto akong kainin na hindi ko alam. Ang dami-dami kong naririnig. Mababaliw na ba ako? Naiiyak na lamang si Dana sa mga nangyayari sa kanya. Naalarma na si Ronel kung kaya't naisipan na niyang humingi ng tulong kay Topper. Agad namang kumilos si Topper at hiniram ang lumang kotse ng kanyang ama. Doon sumakay ang mag-asawa. Pupunta sila sa klinik na nasa bayan. Habang nasa biyahe sila, ay nakatulog lang si Dana sa tabi ni Ronel. Napansin ni Ronel ang kuko ng kanyang asawa. Para kasing bigla na lang yung humaba ng 1 pulgada. Pare, di ba nasabi mo sa akin na may nakita kayong aso nung unan yung dating? Baka naman nakagat ng asong asawa mo. Pero hindi niya lang sinasabi. Di ba minsan ganun ang mga babae? Ayaw nilang nag-aalala yung mga partner nila, kaya itinatago na lang ang mga nangyayari. Wika ni Topper habang abala sa pagmamaneho. Napaisip si Ronel sa sinabi ni Topper. Naalala niya kasi ang asong yun. Ang aso na gumulo rin ang isip niya. Hindi ko rin alam pare. Magkasama naman kami pero hindi ko naman siya nakitang nakagat ng aso. Ibig ko sabihin, noong mga sandali na magkasama kayo, sigurado ka ba na walang nangyaring hindi maganda sa asawa mo? Obserbahan mo rin siya pare. Dagdag pa ni Topper. Hindi na nagsalita pa si Ronel. Pinagbasdan na lamang niya ang natutulog na asawa. Makalipas lang ng 1 oras ay nakarating na rin siya sa ospital. Agad na naipasok ang babae sa isang silid habang ang dalawa naman ay naghihintay na lamang sa labas. Yung araw na namalengke tayo, may nakasalubong akong lalaki. Parang kaedad na yata ng tatay natin eh. Kakaiba yung tingin niya sa akin. Kwento ni Ronel. O tapos, inano ka ba? Tanong naman ni Topper. Wala naman. Iniisip ko lang kung coincidence ba ang lahat. Kasi siya rin yung nag-alok ng sopa sa asawa ko nung wala ko eh. Patuloy ni Ronel. Umalis sa pagkakasandal si Topper at napaayos siya ng kanyang tayo. Ano? Nag-alok ng sopas? Ibig mong sabihin tumanggap yung asawa mo ng pagkain sa hindi niya kilala? Tanong ni Topper. Tumango lang si Ronel bilang tugon. Nakko! Pare naman, di ba sinabihan na kita na huwag kayong tatanggap ng pagkain sa di nyo kilala? Baka mamaya niyan eh, nakulang pala ang asawa mo. Napapailing na lamang si Topper sa mga sinabi niya. Kabadong-kabado si Ronel noong mga sandaling yon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin para maibalik sa normal ang kanyang asawa. Matapos ang halos 2 oras na pagsusuri kay Dana, ay lumabas na rin ang matandang doktor. Dok, anong balita sa asawa ko? Tanong ni Ronel. Mister, nagtataka kami kasi wala naman kaming makitang sakit sa asawa mo. Okay naman ang kalusugan niya, as in lahat. Pero yung paglalaway niya at yung sinasabi niyang nagsuka siya ng something na color green, hindi naman namin yon makita sa katawan niya. Wika ng doktor. Napasabunot na lamang sa ulo si Ronel. Pinayuhan na lang sila ng doktor na obserbahan sa bahay at ibalik kapag may ibang nararamdaman si Dana. Isinakay na lamang ni Ronel ang asawa sa sasakyan pauwi. Habang sila ay nasa biyahe, nakita na naman ni Ronel ang kuko ng babae na tila humaba na naman ang bahagya. Tinakpan na lamang yon ng panyo para hindi makita ni Topper. Pag-uwi sa bahay, pinagpahinga na muna ni Ronel si Dana. Habang siya naman ay nasa sala lang, napapaisip at interesadong malaman kung anong sakit ba ang dumapo sa kanyang asawa. Kinuha niya ang cellphone at naisipang mag-research sa internet. Ngunit makakaisang oras na siya ay hindi pa rin niya mahanap ang sagot sa tanong niya. Sinubukan niya pa ulit maghanap ng ibang sagot sa ibang site. Nakita niya ang isang artikulo na kung saan nandun ang saktong sintomas ng kanyang asawa. At ang tawag sa ganon ay yanggaw. Isang salita na hindi pamilyar para kay Ronel. Nang basahin niya ang nilalaman ng artikulo, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Lahat ng sinabi doon ay tugmang-tugma sa nangyayari kay Dana. Hindi na tinapos ni Ronel ang artikulo. Kahit hindi pa siya sigurado kung totoo ba yun o hindi. Kinabahan siya at nakaramdam ng pagkabahala. Hindi totoo yung mga nandyan. Pabulong niyang sabi sa sarili. Huminga ng malalim si Ronel at ikinalma niya ang sarili. Pinuntahan niya sa kanilang kwarto si Dana
Pagsilip niya ay mahimbing lang na natutulog ang babae. Ngunit kapuna-puna na talaga na hindi na normal ang paghaba ng kuko ng kanyang asawa. Sa mga sandaling yon, pilit niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na parang karaniwang sakit lang ang meron ng babae. Pilit niyang pinapaniwala ang sarili niya na hindi magiging aswang ang kanyang minamahal na asawa. Habang tulog si Dana, ay minabuti niyang kitain si Topper. Nadaanan niya ang lalaki sa bilyaran at agad din namang iyong sumama sa kanya. Ano Brad? Kumusta na asawa mo? Bungad na tanong ni Topper. Hindi pa rin okay pre, pero pwede mo ba akong samahan na mag-inom sa tapat ng bahay? Hindi ako mapakali pre, sabi ni Ronel. Tinapik siya ni Topper sa balikat. Oo naman pwede. Bumili ng alak ang dalawa at sabay na silang naglakad. Kapansin-pansin ang pagiging balisa ni Ronel. Hindi niya alam kung dapat niya bang sabihin kay Topper ang natuklasan niya. Nababahala kasi siya na baka ikalat ni Topper ang totoong nangyari kay Dana. Nang makarating na sila, naglatag na ng maliit na lamesa si Ronel. Unang tagay pa lang ay binuksan na ni Ronel ang paksa na gusto niyang pag-usapan nila. Topper, naniniwala ka ba sa aswang? Tanong ni Ronel. Napahinto naman sa pagmuya si Topper ng chicherya. Ano? Aswang? Oo, aswang. Yung mga lumilipad, gumagapang, mga nagpapanggap na tao. Ganun, mga aswang. Nung bata ako, marami talagang haka-haka rito tungkol sa mga nilalang na hindi mapaliwanag. Tama, isa na dyan yung aswang. Parang may naalala ako noon May buntis ditong inaswang. Namatay. Winakwak yung tiyan. Kinuha yung bata. Kwento ni Topper. So, totoong aswang? Tanong ni Ronel. Naniniwala ako may aswang. Pero kung meron pa bang aswang sa ngayon, hindi ako sigurado. Pare, moderno na ang panahon ngayon. Pero kung ganito yung uri ng lugar natin sa bundok, siguro pwede pa rin. Tinungga ni Topper ang alak at saka muling sumandal sa upuan. Bumuntong hininga na lamang si Ronel nung mga oras na yon. Teka, bakit nga pala yan ang tinatanong mo? Nagtatakang wika ni Topper. Ha? Wala naman. Medyo napansin ko kasi na masyadong tahimik ang lugar na ito. Malay mo, may aswang, di ba? Pagkakaila ni Ronel. Lumipas sa mga sandali at kalahati na ang nababawas nila sa bote. Medyo namumulan na rin ang mukha nila. Ngunit hindi pa naman sila nalalasing. O paano pre? Uwi na ako ha. Salamat sa alak. Medyo Ha? Nahinto ang sasabihin ni Topper nang marinig niya. Nahinto ang sasabihin ni Topper nang marinig nila na may mga kalabog sa loob ng bahay. Maraming nagbagsakan na gamit. Batid agad ni Ronel na galing yun sa kanilang kwarto. Uy, pre, ano yun? Nag-aalalang tanong ni Topper. Ha? Si Mrs. baka nagdadabog. Ganon kasi yun minsan kapag may sakit. Sabi ni Ronel. Sigurado ka ba? Parang hindi na dabog yun Okay lang ba talaga asawa mo? Oo pre, ako na lang bahala. Nagkaroon kasi kami kanina ng di pagkakaunawaan Katwiran ni Ronel. Labas na ako dyan. Away magkasawa pala yan O sige, asikasuhin mo muna yung asawa mo. Uuwi na rin ako. Salamat Naglakad na rin palayo si Topper. Nang masiguro ni Ronel na wala ng lalaki, ay dali-dali siyang tumakbo paakyat. Pagdating niya roon, inabutan niya si Dana na tila nawawala sa sarili. Magulo ang buhok. Sira-sira ang mga unan at kumot. Nagkandalaglagan din ang mga gamit nila. Napansin din ni Ronel na maraming kalmot sa pader. Mahal? Nanginginig ang boses na wika ni Ronel. Mahal, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Para ako mababaliw na. Mahal, gusto ko ng karne. Pakiusap, bigyan mo ko ng karne. Kakain ako. Gutom na ako. Sabi ni Dana na nakasiksik sa sulok ng kwarto. Agad na kumuha ng karne si Ronel sa kanilang ref. Ngunit nang ibigay niya yung kay Dana, ay hindi niya yung tinanggap. Oh, bakit? Anong problema?
Tanong ni Ronel habang hawak ang isang plastik ng karne. Ayoko niyan. Gusto ko ng sariwa. Yung may dugo pa. Yung galing sa buhay. Yung buhay pa. Tila nawala ang tama ni Ronel sa kanyang narinig. Isang malaking sinyalis yun na ang kanyang asawa ay unti-unti nang nagiging aswang. Lumabas si Ronel ng kwarto. Iyak ng iyak ang asawa niya dahil gutom na yon. Naaawa na siya. Hindi niya alam kung kakayanin niya bang tiisin ang babae. Habang nasa sala, parang dinudurog ang puso niya habang naririnig ang pagmamakaawa ni Dana. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Nagdesisyon na siya na ibigay ang kagustuhan ng babae. Lumabas siya ng bahay. May nadaanan siyang isang bakuran na walang tao sa loob. Nakita niya ang isang manok na nananahimik sa gilid. May nahon niyang kinuhang manok para hindi yun magingay. Nang masiguro na wala namang nakatingin sa kanya, doon na niya binilisan ng takbo pabalik ng kanilang bahay. Mahal, ito ang gusto mo. Pagkaabot pa lang ni Ronel ng buhay na manok, walang ano-ano'y dinakmayo ni Dana. Sa harap mismo ni Ronel ay nilapa ng babaeng kaawa-awang manok. Napadikit na lang si Ronel sa dingding habang gulat na pinanunood ng kanyang asawa. Sarap na sarap at walang ibang inintindi si Dana kundi ang kanyang kinakain. Hindi na nito napapansin na nakatayo si Ronel sa gilid. Mahal, tama na mahal. Lupay-pay na yung manok ko. Sabi ni Ronel. Ngunit tumingin lang sa kanya ang babae. Namumula ang mata at nagkakalat na ang dugo sa bibig nito. Maging si Ronel ay natatakot na rin. Batid niya sa kanyang sarili na hindi na yun ang dating Dana na nakilala niya. Pero hindi niya pa rin magawang iwan. Mahal niya ang babae at umaasa siya na makakabalik pa rin yun sa dati. Sa kabilang banda, nabuo ang matinding galit niya sa lalaking nangyanggaw sa kanyang asawa. Nangako siya sa kanyang sarili na oras na makita niya ang lalaking yon, hindi siya magdadalawang isip na patayin yon. Natapos ang halos 10 minuto. Buto-buto na lamang ang manok. Kumalma na si Dana ngunit hindi naman ito pinapansin si Ronel. Dahan-dahang lumabas ng kwarto si Ronel. Siniguro niyang naisara niya ng maayos ang pinto. Sa sitwasyon kasi ng asawa niya, alam niyang maaari yung makasakit ng ibang tao. Pagbaba ni Ronel ay napaupo na lamang siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi niya inakala na ang masaya sanang honeymoon nila ay mauuwi lang sa bangungot. Sino yan? Tanong ni Ronel nang may marinig siyang kumakatok sa kanilang pinto. Binuksan niya ang pinto at nakita niya sa labas ang misteryosong lalaki. Agad na nagsarado ang kanyang kamao. Dumampot agad siya ng kahoy dahil sa ideya na aswang yon na siyang nangyanggaw sa kanyang asawa. Nakangiti ang lalaki. Bago pa man siya makalapit ay tumakbo na ang lalaki paalis. Kaso bigla na lamang naglaho ang lalaki at hindi na niya inabutan. Pagbalik niya ng kanilang bahay, gumuho ang mundo ni Ronel. Dahil nang buksan niya ang kwarto nila, basag na ang bintana at wala na si Dana. Ano? Nawawala ang asawa mo? Tanong ni Topper kay Ronel nang ipagtapat niya sa lalaki ang nangyari. Oo pre, lumabas lang ako saglit pero bigla na lang siyang naglaho sa bahay. Hindi ko na alam ang gagawin ko pre. Halos maluha-luha ng wika ni Ronel. Pre, ano ba talaga nangyayari sa asawa mo? Sabi mo sa akin, baka sakali matulungan kita. Hinawakan ni Topper si Ronel sa balikat para palakasin ang loob nito. Umiling si Ronel at nagkaila. Hindi ko alam pare. Gusto lang naman namin ng bakasyon pero bakit ganito nangyari? Napapailamos na lamang ng palad sa mukha si Ronel. Dismayado siya sa kanyang sarili. Kung hindi lang sana niya iniwan ang babae nung umagang yon, hindi sana mangyayari ang lahat. Huwag ka mag-alala, hihingi ako ng tulong kay Papa. Baka sakaling matulungan niya tayong mapahanap yung asawa mo. Kumalma ka muna dyan, relax. Lumapit silang dalawa sa pamunuan ng lugar. Nagpakita na rin si Ronel ng larawan para mas madaling mamukaan si Dana. Nagpakalat ng tao ang pamunuan upang hanapin ang nawawalang babae. Inabot na sila ng gabi ay wala pa rin silang nakikita. Nawalan na ng pag-asa si Ronel.
Napaupo na lamang siya sa gilid ng kalsada. Isa pa sa nagpapahirap ng kanyang kalooban ay ang pagiging aswang ni Dana. Wala siyang mapagsabihan. Umuwi na lamang si Ronel sa kanilang tinutuluyan. May ilang araw pa silang ilalagi sa lugar na yon. Pero para sa kanya, wala nang saysay ang mga natitirang araw. Dahil ang mga araw na yon ay ilalaan na lamang niya sa paghahanap kay Dana. Sinalampak niya ang sarili sa malambot na sala. Huminga siya ng malalim. Ipipikit na sana niya mga mata nang makarinig siya ng mga taong natataranta. Naintriga ang lalaki kung kaya't sumilip siya sa bintana. Napansin niya doon sa labas na nagtatakbuhan ng mga tao sa iisang direksyon. Nagmamadaling lumabas si Ronel. Masama ang pakiramdam niya roon. Sumunod siya sa mga tao. Nadatnan nila ang isang lalaki na wala ng buhay. Nakahandusay sa kalsada. Sugat-sugat ang katawan at nakalabas ang tira-tirang laman loob. Tila ba may umataking mabangis na hayop sa lalaki? Hala, sino gumawa niyan? Diyos ko, kawawa naman ang lalaki. Brutal ang pagpatay sa kanya. Ano ba yan? Mabait naman siya. Kilala ko yan. Wala namang kaaway yan eh. Iilan lamang yan sa mga naririnig ni Ronel mula sa mga tao. Ayaw man niyang isipin, pero palagay ni Ronel ay may kinalaman ng kanyang asawa doon. Napapalunok siya ng laway sa sobrang kaba. Nangangamba siya na baka si Dana ang nagdala ng panganib sa mga tao. Sa nangyaring yon ay naalarma na ang barangay. Isang investigasyon ang isinagawa. Nalaman na hindi tao ang pumatay sa lalaki. At kung yun ay palaisipan pa sa kanilang lahat. Pare, nandito ka rin pala? Wika ni Topper na tinapik pa siya sa braso. Ha? Oo, na-curious lang ako eh. Sagot ni Ronel. Grabe no, hindi tao gumawa niyan. Pakiramdam ko nga aswang. Pagkasabing yun ni Topper ay lalong kinabahan si Ronel. Napalingon naman kay Topper ang ibang taong nakarinig. Naramdaman ni Topper na tila hindi nagustuhan ng iba ang kanyang biro, kung kaya't humingi agad siya ng tawad. Mula nang sabihin yun ni Topper, kumalat na sa kanilang lugar ang tungkol sa aswang. Nagkaroon ng haka-haka na merong gumagalang aswang. Ngunit ang hindi nila alam ay totoo ang kanilang mga hinala. 3 araw bago matapos ang pag-upa nila Ronel sa magarang bahay, nanatiling wala pa rin sa tabi niya ang asawa. Nililinis ni Ronel ang mga dugong natira sa kanilang kwarto. Nag-iingat siya na baka makita yun ng may-ari ng bahay. Sa kalagitnaan ng paglilinis niya, hindi na niya namalaya na nasa pintuan na pala si Topper. Nagtataka at nalilito sa mga nakikita niyang bakas ng dugo sa kama. Napatayo si Ronel at hindi malaman kung saan magsisimula na ipaliwanag ang nangyari. Tila ba may nakabara sa kanyang lalamunan kaya hindi siya makapagsalita. Ronel, pre, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Topper. Napalunok ng laway si Ronel. Sa kaba niya ay naghahalo-halo na sa utak niya ang gusto niyang sabihin. Bakit may dugo sa kama? Sa lapag at dyan sa dingding? Pare, totoo bang nawawala ang asawa mo? O baka pinatay mo siya ha? Wika ni Topper na bakas ang pagkabahala sa muka. Ha? Hindi. Mali ang iniisip mo, pre. Isusumbong kita sa pulis. Nasa aktong lalabas na sana si Topper pero natigil ito dahil sa sinabi ni Ronel. Naging aswang si Dana, pre. Ha? Naging aswang? Itong mga dugo na ito, galing sa manok na binigay ko sa kanya. Pare, hindi ko siya pinatay. Niyanggaw si Dana ng lalaking nagbigay sa kanya ng sopas. Naging aswang na si Dana. Napalood na lamang si Ronel at hindi na niya napigilan ng sarili. Napahagulgol na lamang siya ng iyak habang yakap-yakap ang huling una na ginamit ng asawa. Ano? Nayanggaw? Nagtatakang sabi ni Topper. Maging si Topper ay nagulat din sa kanyang narinig. Hindi ko na alam ang gagawin ko, pre. May pinatay na siya, pre. May biniktima na siya. Si Dana. Si Dana ang lumapa dun sa lalaki. Napatapik ng bibig si Topper sa kanyang narinig. Anong gagawin ko, Topper? Tulungan mo ako.
Halimaw na ang asawa ko. Pagmamakaawa ni Ronel. Pre, kailangan nating sabihin sa barangay ang tungkol dito. Mas matutulungan nila tayo. Sa sinabing yun ni Topper ay nataranta si Ronel. Para sa kanya ay hindi magandang ideya ang ganon. Batid niyang mas malalagay sa alanganin ang buhay ng kanyang asawa. Hindi pwede yan, pre. Mapapahamak ang asawa ko. Wag! Kung pwede, tulungan mo akong huliin siya. Tapos, dadalhin ko na lang siya sa Manila. Uuwi na lang kami. Pakiusap, pre. Tulungan mo ko. Pagmamakaawa ni Ronel kay Topper. Naiintindihan naman ni Topper ang nararamdaman ni Ronel, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na pumayag sa gusto nito. Kinagabihan ay palihim na lumabas si Ronel. May usapan kasi sila ni Topper na sa gabing yun, hahanapin nila si Dana. Malakas kasi ang kutob ni Ronel na maaring nasa lugar pa rin nila ang kanyang asawa. Pasensya ka na, pre, ha. Nadadamay ka pa sa problema ko. Wika ni Ronel na may halong hiya. Ano ka ba? Wala yun. Kahit wala pa tayong isang linggo na magkakilala tinuring naman na kitang kaibigan . Ang mahalaga ngayon, mahanap natin ang asawa mo. Para makauwi na rin kayo ng Manila. Teka. Paano nga pala kayo uuwi ng Manila kung sakali? Tanong ni Topper. Hindi ko nga alam, pre. Basta, baala na. Gusto ko muna siyang makita. Bakas ang lungkot sa mukha ni Ronel. Bumaba sila sa kabilang barangay. Sa barangay na yon ay di hamak na mas maraming kabahayan doon. Kaya naisip nila na baka doon naglalagi si Dana. Tahimik na ang paligid pagkarating nila doon. Mangilan-ngilan na lang ang nasa labas. Mga ilang sandali lang, may narinig na silang boses ng babae na sumisigaw. Naalarma kaagad ang dalawa kung kaya't agad nilang hinanap kung saan yun nanggagaling. Pare, asawa mo yata yun Sabi ni Topper nang makita nila ang isang babae na nasa bubong ng bahay. Tiningnan ni Ronel ng maigi at mabilis niyang nakilala ang asawa niya. Hindi na siya nagsayang ng oras. Mabilis siyang tumakbo at lumapit sa tapat ng bahay. Dana! Tawag niya sa babaeng nasa bubong. Lumingon sa kanya ang kanyang asawa. Mahal! Ako ito! Si Ronel! Ang asawa mo! Sigaw ulit ng lalaki. May lumabas na mag-asawa sa bahay. Takot na takot ang mga yun na dala pa ang bagong panganak na sanggol. Aswang! Aswang yan! Sabi ng lalaki at saka tumakbo na rin palayo. Pre, hindi ka na yata kilala. Baka saktan ka ng asawa mo. Nag-aalalang wika naman ni Topper. Kilala niya ako. Mahal ako niyan. Hindi niya ako pwede makalimutan. Di ba, Dana? Mahal! Akmang lalapitan pa ni Ronel ang asawa. Pero nagulat na lang sila nang lumundag ang babae sa kanya. Pumaibabaw si Dana kay Ronel. Tinangka ng babae na kagatin si Ronel. Buti na lang ay malakas ang loob ni Topper. Hinila niya ang babae palayo kay Ronel. Nang makadistansya na si Dana, si Ronel naman ang hinila niya palayo. Sabi ko sa iyo, pre, hindi ka na niya kilala Iba na ang takbo ng utak niya. Sabi ni Topper na nakahawak pa rin sa damit ni Ronel. Walang masabi si Ronel noong mga sandaling yun. Nanginginig ang kamay niya sa takot. Hindi niya inakala na aatakihin siya ng sarili niyang asawa. Dana! Hindi mo na ba ako nakikilala? Tanong niya ulit sa babae, kahit na alam niyang wala na sa sarili si Dana. Umamba-amba lamang ang babae sa kanya. Nanlilisik ang mga mata at lumalabas-labas ang dila. Ayun! Ayun ang aswang! Sigaw ng isang lalaki na may mga kasama ng barangay tanod. Nataranta ang aswang na si Dana kung kaya't mabilis itong gumapang paakyat ng puno. Pre, wag mo nang tawagin. Baka malaman nila na asawa ka niya. Madamay ka pa. Pabulong na wika ni Topper. Samantala, hinabol naman ng mga tanod ang babae. Napaupo lamang si Ronel sa sobrang pagkadismaya. Nanlambot siya dahil sa hindi pagkilala ng kanyang asawa. Hindi na sila nakihabol sa mga tanod. Umuwi na lamang sila at nagpasyang mag-inom. Makalipas ang ilang oras ay tinamaan na rin ang dalawa. Papasok na sana sa loob ng bahay si Ronel nang biglang may narinig siyang kaluskos. Nang tingnan niya yon sa taas,
nakita niya ulit ang kanyang asawa na si Dana. Dana? Sambit ni Ronel. Sinundan ni Ronel ang kanyang asawa hanggang sa makarating sila sa masukal na gubat. Walang pakialam si Ronel kung saktan man siya ni Dana. Basta't ang mahalaga lamang sa kanya ay makausap at mayakap ang babae. Ngunit sa kakasunod niya, nawala na sa paningin niya ang babae. Dana! Dana! Mahal! Tawag ni Ronel. Ngunit wala namang tumutugon sa kanya. Paglingon ni Ronel sa puno ng mangga, bigla na lamang lumitaw ang pamilyar na lalaki. Agad na dumaloy ang galit sa sistema ni Ronel. Walang ibang tumatakbo sa utak niya kundi patayin ang lalaking yon. Ikaw ang dahilan kung bakit naging aswang ang asawa ko! Galit na wika ni Ronel. Tumawa ng malakas ang lalaki na tila ba inaasar pa siya. Susuguri na sana ni Ronel ang lalaki, ngunit biglang nagbago ang itsura at kilos ng lalaking yon. Saka lamang naalala ni Ronel na ang lalaking yun pala ay isa ring aswang. Pasensya ka na. Nagpaparami kasi ako ng mga kasama eh. Gusto mo rin ba? Wika ng lalaki sa nakakatakot na boses. Tila nabahag ang buntot ni Ronel, lalo na nang magsimula nang lumapit sa kanya ang lalaki. Nasa aktong dadakmay na siya ng lalaki, pero buti na lamang at dumating si Topper. Binato ni Topper ng bote ang lalaking aswang, kung kaya't hindi na nito nalapitan pa si Ronel. Nagmamadaling gumapang ang aswang palayo. Pare, ano? Ayos ka lang? Ano ba naman kasing ginagawa mo dito eh? Pambira ka naman oh. Nag-aalalang tanong ni Topper. Si Dana, nakita ko kanina si Dana. Nasaan na siya? Nasaan na si Dana? Naiiyak na wika ni Ronel. Pare, gumising ka na nga sa katotohanan. Wala na si Dana. Hindi na si Dana ang nakikita mo. Aswang na yun. Hindi. Babalik pa sa dati si Dana. Babalik pa siya. Uuwi pa kami sa amin. Magsasama kami ulit. Pagpipilit pa rin ni Ronel. Bahala ka na nga sa buhay mo. O anong gusto mo? Ang hirap mong iangat, pre. Ang bigat-bigat mo. Bahala ka na sa buhay mo, ha. Aalis na ako. Sabi ni Topper. Aalis na sanang lalaki ngunit napahinto siya nang makitang kung sino ang lumitaw. Napatigil si Topper. Habang si Ronel naman ay tumayo at sabik na lapitan ng kanyang asawa. Nang kaunting distansya na lang ang pagitan nila, tumakbo palapit ang babae. Desidido ang babae na lapain si Ronel. Sa isang iglap lamang, isa sa kanila ang bumagsak sa lupa dahil sa ginawang pag-atake ng babae. Habang ang asawa na si Dana ay sarap na sarap sa dugo na kanyang natikman. Sumirit agad ang dugo ni Topper nang makagat siya ni Dana sa kanang braso. Bumagsak siya sa lupa habang si Ronel naman ay nanatiling nakatayo. Sa ginawa ni Dana, tila natauhan si Ronel. Mabilis niyang inalalayan si Topper na makatayo habang hawak nito ang dumudugong braso. Pre, bakit kasi ayaw mo makinig eh? Utal-utal na wika ni Topper. Lalapit pa sana ang babaeng aswang, ngunit dumampot si Ronel ng bato sa gilid. Binato niya ang kanyang asawa at tinamaan niya yun sa dibdib. Lumayas ka na! Magmula ngayon, kakalimutan ko ng ikaw ang asawa ko! Alis! Tila ba naintindihan ni Dan ang sinabi ni Ronel. Agad siyang umalis at tumakbo palayo. Samantalang inalalaya naman ni Ronel si Topper na makarating sa kanilang lugar. Mabuti na lamang ay bukas pa ang klinik ng kanilang lugar. Kahit papaano inalagyan na ng paunang luna sa mga sugat ni Topper. Pasensya ka na pre ha, pati ikaw nadamay na. Wika ni Ronel habang nasa gilid siya ni Topper. Pre, kailangan mo na magdesisyon. Kailangan mo nang mag-decide kung kakalimutan mo na siya o hindi. Pare, mamamatay ka kapag hindi mo pa rin siya natanggap kung ano na siya. Maniwala ka sa akin. Sabi ni Topper habang nakaiga sa kama. Bumuntong hininga na lamang si Ronel noong mga sandaling yon. Aminado siya sa kanyang sarili na wala ring nagbabago sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. Pero sa kabila ng kanyang utak, tila ba may kung anong nagsasabi sa kanya na bitiwan na ang babae. Pasensya na pre ha, magulo pa isip ko eh. Gusto ko na muna mag-isip-isip. Sagot ni Ronel. Ikaw bahala.
Basta kapag kailangan mo ng tulong, nandito pa rin naman ako eh. Sabi ni Topper. Maraming salamat pare ha. Kinaumagahan, nakauwi na si Topper sa kanilang bahay. Habang si Ronel naman ay bumalik na lamang sa kanilang unit. Opo, mag-extend pa po ako ng 1 buwan. Sabi ni Ronel habang kausap niya ang may-ari ng bahay na si Mang Jed, ama ni Topper. Napagpasyahan ni Ronel na huwag na munang lisanin ang lugar na yon. Gusto niya na tapusin muna ang problema doon. Napalingon ng lalaki sa larawan nilang mag-asawa na nakapatong sa gilid ng kama. Napangiti na lamang ng mapait si Ronel. Ngunit laman ng ngiting yon ang lungkot. Lungkot na hindi niya maitago. Sumandal si Ronel sa dingding at dahan-dahang napaupo sa sahig. Hindi na niya namalaya ng mga luhang unti-unti nang umaagos sa kanyang pisngi. Hindi niya inakala na ang kanilang honeymoon ay mauuwi lamang sa bangungot. Lahat ng kanilang pangarap ay naglaho na lamang na parang bula. Sa kakaiyak ay nakatulog na lamang si Ronel sa baba ng kama. Pagkagising niya ay umaga na. Maingay na ang mga manok sa labas. Pagbukas ni Ronel ng pintuan ay saktong nasa labas na rin si Topper. Hindi pa magaling ang sugat niya ngunit tumakbo agad ito para sa isang balita. Pare! Pare! Tawag agad ni Topper na bahagyang hinihingal pa. Oh, bakit pare? Anong problema? Tanong naman ni Ronel. Sumama ka! Tara! Nagmamadaling umalis ang dalawa. Dinala ni Topper si Ronel sa isang kalye na kung saan nakita nila mga nakahandusay na tao sa sahig. Mga wala ng buhay. Duguan at ang masaklap pa nito, labas-labas sa mga laman loob ng mga biktima. Maging ang ibang taong naroon ay nasusuka rin sa kanilang nasaksihan. Malinaw na malinaw para sa lahat na aswang ang gumawa ng lahat ng yon. Nakita lang niya kaninang 5:00 ng madaling araw, pre. Aswang ang gumawa nito. Wika ni Topper habang nakahawak pa siya sa kanyang braso. Ginawa lahat to ni Dana? Nagtataka niyang tanong. Tumango na lamang si Topper sa kanya. Mga ilang sandali lang ay may mga dumating na rin pulis. Isa-isang iniimbestigahan ng mga bangkay. Umuwi na lang si Ronel at Topper ng mga sandaling yon. Nagkape na lang muna ang dalawa para pag-usapan ang nangyari. Gusto mo ba na humanap ako ng albularyo para matulungan ka sa problema mo, pre? Tanong ni Topper. Ano? Albularyo? Humigop muna si Ronel ng kape. Oo, pre. Albularyo. Baka sakaling matulungan niya tayo. Saan naman tayo hahanap ng albularyo? Magtatanong ako kay Papa. Baka may kakilala siya. Huminga ng malalim si Topper at saka tumingin ng malayo. Pre, mamamatay ba ang asawa ko sa gagawin ng albularyo? Tanong ni Ronel, na bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Umiling si Topper. Baging ito rin kasi ay walang ideya kung ano ba ang magagawa ng isang albularyo sa kanilang problema. Hindi ko rin alam, pre. Biglang humangin ng malakas at malamig ng mga sandaling yon. Tila ba may anghel na dumaan at sandali silang natahimik. Mga ilang sandali lang, bigla na lang pumunta ang mga tanod sa bakuran nila. Ang pakay ng mga yon ay si Ronel. Ano pong kailangan niyo sa akin? Tanong niya. Nagkatinginan pa silang dalawa ni Topper. Kailangan mong sumama sa amin. Pinatatawag ka ni Kapitan. Sabi ng isang tanod. Sumama na lamang si Ronel. Pagdating nila sa barangay ay maraming mga taong naroon. Nakatingin sa kanya ang lahat ng taong kanilang nadaanan. Masama ang tingin ng lahat. Tila ba may nagawa siyang kasalanan na hindi niya alam. Pagpasok niya ng barangay, naroon ang kapitan na si Charlie na naghihintay sa kanya. Pinaupo siya nito sa upuan at saka kinausap. Magandang umaga. Anong pangalan mo? Tanong ni Charlie. Ako po, si Ronel de Guzman po pangalan ko. Sagot ni Ronel na nauutal. Nagbulungan ng mga tanod na nasa loob ng opisina. Tumahimik lamang ang mga yon nang tingnan ng kapitan. Kapitan, ano po bang problema? May kasalanan ba siyang nagawa? Tanong naman ni Topper. Siya? Wala. Pero ang asawa niya, meron.
Nagulat si Ronel at Topper sa kanilang narinig. Hindi nila akalain na alam na rin pala ng kapitan ang lahat. At palagay nila ay alam na rin yun ng maraming residente. Saka lamang naintindihan ni Ronel ang kahulugan ng tingin ng mga tao. Nakarating sa akin ang balita mula sa kabilang barangay na ang gumagalang aswang ay ang asawa mo. Totoo ba ito? Tanong ulit ng kapitan na siyang nagpainit ng mukha ng lalaki. Kinakabahan siya. Tiningnan niya si Topper at sumenyas yun na aminin na lamang totoo. Opo, totoo po ang sinabi niyo. Asawa ko po yung aswang. Pagsabing yun ni Ronel ay muling nagkabulungan ng mga tanod. Maging ang mga nakikiusyoso sa bintana ay nag-ingay na rin. Ano nangyari? Sabi ng kapitan, matapos muling patahimikin ang mga nag-ingay sa labas. Sandaling humugot ng lakas si Ronel para sagutin ang tanong na yon. Alam niya na pagkatapos ng pag-uusap na yon ay marami nang magbabago. Mas magiging maliit na ang mundo ni Dana. Mas magiging delikado na ang buhay ng babae. Ganun pa man, kailangan na ni Ronel na harapin ang katotohanan. Nagbabakasyon lang po kami dito eh. Isang umaga, umalis ako para bumili ng stock. Pagbalik ko, may kinakain na siyang sopas. Galing yun sa isang lalaki na base sa pagkakaalam namin ay isa ring aswang. Nayanggaw niya ang asawa ko, kaya siya naging aswang. Pero hindi masamang tao ang asawa ko. Biktima lang din si Dana. Paliwanag ni Ronel. Pero marami nang pinatay ang asawa mo eh. Ngayong umaga umabot sa 7 kataong pinatay niya sa kalye, nasakop na ng kabilang barangay sa baba. Kapatid, ngayon pa lang sasabihan na kita na gagawa kami ng puwersa para mapuksa ang asawa mo. Kailangan namin siyang patayin para sa ikatatahimik ng buong lugar. Pinagpawisan ng malamig si Ronel noong mga sandaling yon. Iniisip niya pa lamang na mamamatay si Dana ay tila hindi na niya kinakaya. Hindi nakapagsalita si Ronel noong mga sandaling yon. Hinayaan niya na lamang na ipaliwanag ng kapitan ang mga bagay na gagawin nila. Pagkatapos ng usapan na yon, ay lumabas na rin sila ng barangay. Galit na galit ang mga tao. Napilitan na siyang hilahin ni Topper paalis doon dahil tila sasaktan na si Ronel ng mga residente. Pansamantalang dinala ni Topper si Ronel sa kanyang bahay. Galit sa akin ang mga tao. Natatawa na lamang na wika ni Ronel na makapasok sila sa bahay. Anong nakakatawa? Nagtatakang tanong ni Topper. Wala. Natatawa lang ako. Kasi hindi ko inakala na aabot ang lahat sa ganitong punto. Tsaka, bakit sila galit sa akin? Biktima lang naman ako. Kami ni Dana. Dapat, magalit sila dun sa nangyanggaw sa asawa ko. Napapailing na wika ni Ronel, sabay upo sa sofa. Huwag mo na munang isipin yan. Kumain na lang muna tayo. Mamayang gabi, tatawagan ko si Papa at magtatanong ako kung saan tayo makakahanap ng albularyo. Sabi naman ni Topper, sabay tapik sa balikat niya. Sige, lutuan mo ko. Pilit na tawa na lamang ang naipakita ni Ronel ng oras na yon. Buong maghapon lamang na nagmukmuk ang dalawa sa loob ng bahay. Nababahala nang lumabas si Ronel dahil sa banta na baka may bigla na lamang manakit sa kanya. Kinagabihan ay naisipan ni Ronel na lumabas ng bahay. Sinamantala niya ang pagkakataon habang abala si Topper na kausapin ang tatay nitong si Mang Jet. Wala nang katao-tao sa labas dahil sa banta ng aswang sa lugar. Ganun pa man ay hindi pa rin natakot si Ronel na maglakad. Palingon-lingon siya sa kanyang paligid. Natanaw na niya ang kanilang unit. Napahinto siya nang makitang tila may tao sa taas ng bubong. Nabatid niya kaagad ang taong yun ay si Dana. Hindi na niya inisip ang panganib na dala ng babae. Dali-dali siyang tumakbo papunta roon. Dana! Sigaw ni Ronel. Nawala na sa isipan niya ang mga pangaral sa kanya ni Topper. Dana, pakiusap! Itigil mo na ang pananakit sa mga tao. Wala silang kasalanan kung bakit ka nagkakaganyan. Ang may kasalanan nito ay ang lalaking nangyanggaw sa'yo. Wika ni Ronel. Sa pagkakataong yon, nakita ni Ronel na tila ba naiintindihan siya ng kanyang asawa. Dahil doon, nakampante ang lalaki na hindi siya sasaktan ni Dana. Sige na mahal, bumaba ka na dyan. Huwag kang matakot, akong bahala sa'yo.
Walang makakapanakit sa'yo. Dali! Inamon niya ang kanyang asawa. Kalaunan, bumaba na rin ang babae. Dahan-dahan niyong lumapit sa kanya. Ayan, ganyan nga. Nang ilang metro na lang ang kanilang distansya, bigla na lang silang nakarinig ng sigaw ng mga tao. Ayun! Ayun ang aswang! Patayin ang aswang! Kasama na sa mga taong yon ang mga taga-kabilang barangay. Nataranta ang asawa ni Dana. Nataranta ang aswang na si Dana. Biglang bumalik ang mabangis na aura nito. Lumayo na kaagad si Ronel dahil doon. Paglapit ng mga tao ay pinagbababato nila ng bote at bato ang aswang. Huwag! Hayaan niyo kausapin ko siya! Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Galit na galit lang ang mga tao sa aswang. Lahat ng mga tingin nila ay sinasabing papatayin nila si Dana. Samantala, mabilis naman na gumapang si Dana paakyat sa bubungan. Hinabol ng mga tao si Dana habang siya naman ay iginapos ng ibang residente. Paniniwala ng mga yon ay inaalagaan pa ni Ronel ang babae. Hindi inabutan ng mga tao si Dana. Pero kahit papaano ay nagdiwang sila dahil batid nilang marami ang galos ng aswang. Sa dami ba naman ng mga binato nila at may kasama pang mangilan-ngilan na putok ng baril. Malamang sa malamang ay tatamaan talaga si Dana. Kinaladkad ng mga tao si Ronel dahil sa paniniwalang pinoprotektahan niya ang aswang. Nagkasundo ang mga tao na parusahan si Ronel. Iginapos siya sa isang puno ng nyog sa kabilang barangay. Pagdating ng kinaumagahan, saka siya pinahirapan. Pinagpapapalo siya ng latigo sa likod. Halos mabalatan na ang kanyang likod dahil sa dami ng hagupit. Noong mga sandaling yon, ay tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Hiniling na lang niya na sana ay mamatay na siya kaagad. Maya-maya lamang ay hindi na kinayan ni Ronel ang mga latigo sa kanya. Nawala na siya ng malay. Mahapdi ang katawan ni Ronel nang siya ay magising mula sa mapinsalang bugbog na tinamo. Pagtingin niya sa gilid ay nakita niya si Topper. Halatang ilang oras nang naghihintay ang lalaki sa kanyang paggising. Pre, bakit ka na naman umalis ng bahay? Gusto mo bang mamatay talaga? Tanong ni Topper. Hindi makapagsalita si Ronel. Tila nagsisisi siya na gumising pa siya. Mas magiging masaya sana siya kung natuluyan na siyang namatay. Bumuntong hininga na lang si Topper. Pre, pinaghahanap pa rin ng mga taong asawa mo. Pinaghahanap ka na rin nila. Kinuha lang kita nang iwan ka nila. Kaya mabuting dito ka na lang muna habang hindi pa naghihilom ang sugat mo. Sabi ni Topper. Pinilit ni Ronel na bumangon kahit na kumikirot ang kanyang mga sugat. Sabi mo nga sa akin, anong gagawin nila sa asawa ko kapag nakuha nila? Nag-aalalang tanong ni Ronel. Sandaling yumuko si Topper. Tila nag-aalangan itong sabihin ang maaaring mangyari. Sa totoo lang, balak nilang sunugin ang asawa mo. Lahat sila galit sa aswang eh. Hindi nila paalisin ng buhay dito si Dana. Kaya pare, ihanda mo ang sarili mo. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mo nang tanggapin. Saad ni Topper. At may iniabot pa itong sobre. Ano yan? Tanong ni Ronel. Pare, ibinalik ni Papa ang perang ibinayad nyo. Tulong yan para umuwi ka na sa Maynila. Kailangan mo nang umalis dito dahil masama ang lagay mo sa mga tao. Sabi ni Topper. Bigla na lang tumulo ang luha ni Ronel. Nanikip na naman ang kanyang dibdib nang maisip ang kanyang asawa. Naiisip pa lang niya na iiwan niya si Dana ay nahihirapan na siya. Pero kailangan na talaga niya magdesisyon dahil habang tumatagal ay maging buhay niya ay nalalagay na sa alanganin. Mamayang gabi, kapag tahimik na ang paligid, tutulungan kitang bumalik sa unit at kunin mo na yung mga gamit nyo. Tapos, ihatid na rin kita sa terminal. Huwag ka mag-alala, kasama mo ko. Sabi ni Topper. Sige pare, salamat ha. Sagot naman ni Ronel. Makalipas sa mga sandali, kumagat na rin ang dilim sa paligid. Paikaikang tumayo si Ronel ng higaan. Bawat kilos niya ay ramdam pa rin ang pagkalamog ng katawan at maging ang mga hiwa sa kanya. Pagsilip niya sa bintana, nakita nilang may mga tao pa rin sa labas. Kinakabahan si Ronel noong mga sandaling yon. Kapag nalaman ng mga tao na buhay pa siya, malamang sa malamang
ay huhulihin siya ulit. Mukhang delikado kung lalabas tayo ngayon. Kagagaling ko lang sa labas eh. Walang humpay ang karoronda ng mga tao. Talagang desperado na silang mahuli ang aswang. Paliwanag ni Topper sa kanya. Wala bang ibang makakatulong sa atin? Tanong ni Ronel. Umiling lamang si Topper at maging ito ay dismayado na rin sa kanilang sitwasyon. Wala eh. Halos lahat ng tao, pare-parehong gustong mahuli ang aswang. Ang hirap magtiwala. Bumuntong hininga na lamang si Ronel. Sandali muna silang umupo at nagpalipas ng oras. Pagdating ng 12:00 ng gabi, ay tahimik na rin ang paligid. Yun na ang perpektong pagkakataon para makatakas si Ronel. Maingat at dahan-dahan silang lumabas ng bahay. Bawat hakbang ay bantay sarado sila. Akay-akay siya ni Topper habang naglalakad. Dahil masyadong delikado sa kalye, pinili nilang dumaan sa masukal na daan. Kahit medyo pababa at maraming halamanan, ay hindi na nila yun ininda. Ang malaga na lamang para kay Topper ay maihatid si Ronel sa terminal pauwi ng Maynila. Sigurado ka ba sa dinaraanan natin? Mukhang malayo na ito sa lugar natin Wika ni Ronel nang mapansin na nalagpasan na nila ang unit. Palayo ito pero mas ligtas dito. Hindi na nila tayo makikita dito. Wika ni Topper. Mga ilang sandali lang, nakarinig sila ng tila ba umaaligid sa paligid. Sandali silang napahinto at napatingin. Wala silang makita na kung ano. Madilim. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbi nilang ilaw. Nararamdaman mo ba yon? Tanong ni Topper. Tumango lang si Ronel. May ideya na siya kung sino ang nararamdaman nila. Pare, baka nandito yung asawa mo. Maganda ka Pabulumpang sabi ni Topper. Lumakas ang tibok ng puso ni Ronel. Magkahalong emosyon ang kanyang nararamdaman. Saya dahil sa huling sandali, masisilayan niya ang kanyang asawa. Kaba dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa ni Topper. Maya-maya lang, isang babae na ang lumitaw mula sa likuran ng puno. Nanlaki ang mga mata ni Ronel nang makita ang asawa na nasa maayos na itsura. Wala na sa mukha nito ang pagiging aswang. Nakabalik na sa normal ang kaanyuan. Dana? Tawag ni Ronel. Agad siyang hinawakan ni Topper sa balikat at pinigilang lumapit. Pre, baka nakakalimutan mo. Aswang na yung asawa mo. Nag-iingat tayo pre Pagpapaalala sa kanya ni Topper. Hindi, nakabalik na siya sa dati, sabi ni Ronel. Baliw ka ba, Ronel? Ronel, Dana, okay ka na ba? Tanong ulit ni Ronel. Ronel, mahal. Mabilis na lumapit si Ronel sa babae at niyakap niya ng maigpit. Tila napawi ang lahat ng pangungulila ni Ronel sa babae. Sabik na sabik siya sa yakap ni Dana. Hindi na niya napigilang hindi umiyak. Miss na kita, mahal. Ako din, Ronel. Samantala, hindi pa rin kumbinsido si Topper sa kanyang nakikita. Naroon pa rin ang pagdududa niya. Para sa kanya, ang aswang ay aswang. Makakabalik na ba tayo sa normal nating buhay? Hindi ka na ba aswang? Nakangiti ngunit naluluhang wika ni Ronel. Umiling ang babae at malungkot ang mukha nito. Hindi na tayo makakabalik sa normal, mahal. Aswang na ako. Tila nasira ang magandang imahe na nabubuo sa utak ni Ronel noong mga sandaling yon. Nagawa ko lang ibalik ang anyo ko bilang tao. Pero sa oras na umatake na naman ang pagiging aswang ko, babalik ako sa pagiging halimaw. Nandito ako para magpaalam, mahal. Hindi na tayo pwedeng magsama. Matatamay ka. Mapapahamak ako magsasama pa tayong dalawa. Marami na akong napatay. Maraming galit sa akin. Lahat ng kasalanan ko ay ayaw kong pati ikaw ay maparusahan. Sabi ni Dana sa kanya. Hindi ako papayag. Ano naman kung aswang ka pa rin? Ang mahalaga, nasa katinuan ka na. Wala akong pakialam kung sino pang humabol sa atin. Wala akong pakialam kung patayin nila ako. Basta't ikaw ang dahilan. Masaya ako mamamatay. Dana,
Ayoko na mawala ka pa sa akin. Hindi ko kaya mabuhay nang hindi ka kasabay gumising sa umaga. Saad naman ni Ronel. Mahal, aswang na ako. At ikaw ay tao. Kahit kailan, hindi magiging normal ang takbo ng buhay ng dalawang magkaibang uri. Ayaw ko na habang buhay na magdusa ka ng dahil sa akin. Marami pang nagmamahal at naghihintay sa iyo sa Maynila. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa akin. Pakiusap, bigyan mo ng kalayaan ang sarili mo nang mabuhay ng masaya at walang peligro. Pare, tama ang asawa mo. Hanggat Wala akong pakialam, di ba? Kahit ilang taon o habang buhay ako maghirap, basta ikaw ang kasama ko, kakayanin ko. Kakayanin nating dalawa. Dana, mas matatanggap ko pang mamatay ng kasama ka kaysa mamatay nang hindi kita nakikita. Kaya pakiusap, hayaan mo akong sumama sa'yo. Pamimilit ni Ronel. Mahal, sige na. Pumayag ka. Naputo lang sasabihin ni Dana nang makatanaw sila ng liwanag. Papalapit sa kanila ang liwanag na yon. Pare, nasundan yata tayo ng mga tao. Nababahalang wika ni Topper. Sige na, mahal. Tumakas na kayo. Ilalayo ko sila sa inyo. Pakiusap ng babae. Hindi ako papayag. Sumama ka sa amin. Hahanap tayo ng ligtas na lugar. Napailamos na lang ng mukha si Topper dahil sa tigas ng ulo ni Ronel. Pare naman, makinig ka naman. Napumulagat ang kanilang mga mata nang matanaw na sila ng mga residente. Ayun! Ayun ang aswang! Uli ng aswang! Sigaw ng isang lalaki. Wala nang nagawa si Dana nang hilahin na siya paalis ni Ronel. Sumunod na lang din si Topper sa kanila. Hinabol sila ng mga taong may bitbit na sibat at ang ilan naman ay mga itak. Mabilis ang takbo nila Ronel. Wala silang sinasayang na hakbang. Dahil alam nila na sa oras na maabutan sila ng mga tao, wala ni isa sa kanila ang makakalabas ng kagubatan ng buhay. Kailangan nating tumalon, sabi ni Ronel habang nakatingin siya sa ibaba ng falls. Baliw ka ba? Mataas yan! Napasigaw na lamang si Topper nang itulak siya ni Ronel pababa. Tumalon din si Ronel at Dana pababa. Mabilis silang nakaahon dahil marunong naman silang lumangoy. Nakahinga sila ng maluwag dahil hindi na sila nagawa pang habulin ng mga tao. Sa kalagitnaan ng gabi ay naglakbay ulit sila sa kagubatan. Sa kanilang paglalakbay ay nakakita sila ng abandonadong bahay. Agad naman silang pumasok doon. Tahimik lang sila noong mga sandaling yon. Kapwa sila nilalamig. Madilim at tanging liwanag lang mula sa buwan ang nagsisilbi nilang ilaw. Mahal, pakiusap. Iwan niyo na ako. Sabi ni Dana sa kanya. Mahal, hindi pwede. Ngayon magkasama na tayo. Ayoko nang malayo sa'yo. Sabi naman ni Ronel. Pakiusap, mahal. Bumabalik na ako sa dati. Naramdaman na lang ni Ronel na humihigpit na ang hawak ng babae sa kanyang braso. Bagyang bumabaon na rin ang mga kuko nito. Kusa nang kumala si Dana sa kanya. Lumabas ito ng bahay na yon at doon nakita nilang dalawa ni Topper na nag-iiba na ang anyo ng babae. Pare, mukhang kailangan na nating umalis dito. Nababahalang wika ni Topper. Ngunit tila hindi yun naririnig ni Ronel. Mahal, lumabang ka! Kaya mo yan! Sige na, mahal. Umalis na kayo. Hindi ko na kaya. Wika ni Dana. Tila naglalak ang leeg nito at naninigas din ang mga daliri. Pare, halika na kasi. Para kang tanga eh. Yun yan eh. Sige na. Hinila ni Topper si Ronel. Pero bago sila makalayo, tuluyan ang nagbago si Dana. Nawala na naman ito sa sarili. Agad na nilundag ng babae ang kanyang asawang si Ronel. Hinila naman siya ni Topper paalis sa ibabaw ni Ronel. Walang choice si Topper kundi sipain sa mukha ang babae. Nang makakuha ng tiyempo ay ibinangon ni Topper si Ronel. Sabay silang tumakbo paalis. Samantala, hindi naman sila hinabol ni Dana. Nakatayo na lamang yon sa gilid ng puno. Habang tumatakbo naman palayo si Ronel ay hindi niya maiwasang hindi maiyak. Kahit gusto niyang makasama si Dana,
Sinasampal siya ng katotohanan na hindi na talaga pwede. Nakaalis na si Ronel nung mga sandaling yon. Wala siyang dala na kahit na anumang gamit. Buti na lang ay nagawan niyo ng paraan ni Topper. Naihatid siya sa terminal. Lugmok si Ronel dahil hindi niya inakala na mag-isa na lamang pala siyang uuwi ng Maynila. Makalipas ang 2 buwan, matapos makahanap si Ronel ng albularyo, binalikan niya ang kanyang asawa. Kasamang albularyo ay sinuyod nila ang kagubatan. Ngunit wala na siyang makitang kahit na anong bakas ni Dana. Nang sumapit ang gabi, palihim niyang pinuntahan si Topper. Nagulat ang lalaki sa pagpunta niya. Agad silang pinapasok sa loob ng bahay. Gago ka talaga, pre, no? Bakit bumalik ka pa rito? Akala mo ba makakalimutan ka nila sa loob ng 2 buwan? Nababahalang wika ni Topper. Nandito ako para gamutin si Dana, pre. Lumungkot ang mukha ni Topper. Pare, si Dana, wala na. 1 linggo mula nung nakauwi ka, may nahuling aswang sa gubat. Babae. Pagtingin ko, si Dana yun. Wala ako nagawa, pre. Sinunog na nila si Dana nang dumating ako. Paliwanag ni Topper na bakas din ang panghihinayang sa mukha. Tila gumuho naman ang mundo ni Ronel noong mga sandaling yon. Agad na bumuhos ang luha niya. Sobrang sakit para sa kanya ang kanyang nalaman. Kung kailan may solusyon na para maibalik si Dana sa dati, ay huli na pala ang lahat. Ganun pa man, wala na siyang nagawa kundi tanggapin na lang ang nangyari. Bumalik siya sa Maynila. Pinagdasal na lang niya na sana tanggapin pa rin sa langit ang kanyang asawa. Wakas. Yanggao, masayang masaya ang bagong kasal na makapunta